Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, pag-usapan natin itong sabi ni Sara Duterte, hindi niya raw alam, wala raw siyang alam, ha? Wala raw siyang alam doon sa ginawa ng mga abogado, na pro Duterte, sila Torion, sila Vic Rodriguez, no? Sila Martin Delgra, Jimmy Bundok, yung mga pro Duterte lawyers, yung mga DDS na nag-file ng petition sa Korte Suprema para i-TRO, no? I-restrain ang ginagawang proceedings tungkol sa impeachment ni Sara Duterte sa Justice Committee ng Kamara. Matatandaan natin na nung isang araw ay nag-file ng petition sa Korte Suprema ang mga kilalang lawyers na pro Duterte, mga DDS lawyers na sila Israelito Torion, si Vic Rodriguez, Martin Delgra. Ngayon, tinanong si Sara Duterte anong masasabi niya sa final na yon. Ang sabi ni Duterte, hindi niya daw alam yon, wala daw siyang alam. Hindi sila nag-consult sa akin, no? Kasi hindi ko na iniisip ang impeachment sa panahon na yon. Iniwan ko na yan lahat sa mga abogado. At syempre, nagpapasalamat ako sa mga lawyers, independent lawyers na hindi kasama sa defense team na nag-iisip pa rin na ipaglaban ang ating saligang batas at kontrahin ang pag-abuso ng proseso ng impeachment. Maniniwala ba kayo, mga kabunyog? Sino namang maniniwala na hindi niya alam? Itong si Sara Duterte, wala raw siyang alam doon. Ginawa na lang daw yun ng mga abogado na yon nang hindi niya alam. Mga kabunyog. Maniniwala. Siyempre, tungkol sa kanya yung pinafile na petition, tapos Vice President siya ng Pilipinas, tapos hindi man lang magtatanong sa kanya o mag-aano sa kanya, hindi man lang magsasabi sa kanya, Madam VP, magpa-file kami ng petition Sus naman. Sino namang ay ano ba to? Diyan pa lang sa ganyang bagay, hindi ka pa maging honest. Sa ganyan lang na bagay, hindi ka pa magiging matapat. Ay lalo, paano pa pag naging presidente ka ng Pilipinas? Unang-una, ano bang mali na nag-file yung mga abogado na yon ng petisyon para sa kanya, pabor sa kanya? Anong mali doon? Ibig sabihin, sa kanya, ano bang sabihin na aminin niya na oo, ano yon, initiative yan ng mga lawyers na yan. Oo, nagpaalam sila sa akin, sabi ko, nasa sa inyo yan, kung sa tingin ninyo, di ba? Di ba? Ano bang ano doon? Kaya lang, yung sabihin mo na hindi mo yun alam, wala kang alam doon, hindi sa'yo nagpaalam, ay, grabe, obvious naman yan. Hayag-hayaga namang pagsisinungaling yan. Hayag-hayaga namang kasinungalingan. Inaano naman tayo niyan? Kumbaga sobra namang, ewan ko. Di ba mga kabunyog, o kayo mga kabunyog, mga kababayan, maniniwala ba kayo na ginawa yun ng mga abogado na yun, hindi man lang nagpasabi kay Sara Duterte? Unang-una tungkol kay Sara yun, tungkol sa kanya yun. Kahit pasabihin natin na pabor yun kay Sara or walang problema, huwag na tating ipaalam sa Vice Presidente, payag naman yun, hindi naman yun, sus naman. Di ba? Di ba mga kabunyog? Ano ito? Kumbaga medyo ano ito, nakakaano itong ugali na ito. Bakit natin kinokomentaryuhan yan ng ganyan? Kasi nag-aambisyon kang maging presidente. Nag-anunsyo na siya na na magpipresidente, gusto niyang magpresidente ng Pilipinas. Tatakbo siya sa 2028. Nag-anunsyo na siya niyan. Kung ngayon, kahit man lang maging honest ka sa ganyang bagay. Kung sa ganyang bagay hindi ka maging honest, hindi ka nagsasabi ng totoo,
Paano pa pag naging presidente ka ng Pilipinas? 'Di ba? Ano ba? Anong klase 'yan? Ha? 'Di ba mas tama na sabihin mo, mas kapanipaniwala, mas totoo, mas na sasabihin mo na, oo, ano 'yan, hindi ko naman sila mapipigilan, eh. Unang-una, hindi naman sila ang mga lawyers ko, ha? May lawyers ako, may defense team ako, oh, ha? 'Yan, mga pro Duterte lawyers 'yan, loyal 'yan sa aming pamilya o ginawa nila 'yan para sa akin. Oo, nagpaalam sa akin. Hindi ko naman pinagbawalan kasi tumutulong na nga sa amin, o 'di ba gano'n? Pero sasabihin mo na gano'n, na hindi mo alam, wala kang alam sa ginawa nila, parang gano'n kaseryosong bagay tungkol sa'yo na Vice President ka? Gano'n kaseryosong bagay na pumunta sa Supreme Court, pinapatigil ang impeachment? Ha? Kung sa'yo, hindi man lang nagpaalam sa'yo? Kasinungalingan na 'yan, mga grabeng kasinungalingan. Kaya lang, sa totoo lang, ah, ano naman 'yun, kumbaga, siyempre, ano ito, kaya lang ang nakakalungkot lang, 'pag gusto mong maging presidente ng Pilipinas and yet hindi ka matapat, ha? At 'yan ay hindi naman isang bagay na napakahirap na aminin. Napakasimpleng bagay na 'yan, hindi mo pa inaamin, hindi mo pa sinasabi ang totoo. Papaano ka papaniwalaan na magiging matapat ka sa iba pang mga bagay na mas mahirap sa aminin, 'di ba? Kaya ano 'yan, eh, kumbaga sobra na ang nito, tsaka pinaglulukunan niya ang sambayan ng Pilipino niya. Pinagluloko niya na, kum ha? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ano naman ang akala niya sa atin na mamamayang Pilipino, maniniwala sa ganyan, maluluko niya sa ganyan. Ay wala. Kaya nakakaano ito, mga kabunyog. Unang-una, yung mga may defense team si Sara Duterte. May defense team siya, 16 na lawyers yan. Siyempre, yung defense team na yun ni Sara, kailangang alam nun kung ano ang gagawin nila Torion. Kasi yung defense team ni Sara, iba dun sa grupo nila Torion. Sila Torion, hindi naman part ng defense team ni Sara. Pero sa part nila Torion, magpapaalam muna sila kasi anong masasabi ng defense team ni Sara? At saka anong masasabi rin mismo ni Sara Duterte? Kasi tungkol sa kanya yun. Magpapaalam sigurado sila Torion kay Sara para si Sara naman ikonsulta yan dun sa mga lawyers niya. Magpa-file daw yung mga pro Duterte lawyers. O, tatanungin niya yung kanyang mga abogado. Anong masasabi niyo? Pero ito, tinatanong si Sara ng media, ano pong masasabi niyo dun sa ginawa nila Attorney Torion na nag-file ng petition para sa petition for certiorari at ng TRO. Tapos ang sagot ni Sara, hindi niya daw alam yun, wala siyang alam doon. Ginagawang tanga ang mga Pilipino. Puros na lang pambubudol sa taong bayan. Ha? 'Di ba? Ano to eh? Ano lang eh. Sino namang maniniwala na hindi niya alam? Kaya lang, bilang Vice President na nag-aambisyon kang maging presidente, magpapakita ka naman ng delikadesa. Magpapakita ka naman na karespe-respeto ka. Magpapakita ka naman, napapaniwalaan ka ng taong bayan dahil Vice President ka, ikalawa sa pinakamataas na opisyal ng bayan. Nag-aambisyon kang maging presidente. Tapos sa ganyang bagay, sinungaling ka, napakaliit ng bagay yan. Wala namang problemang aminin mo o sabihin mong, oo, alam ko yun, nagpaalam sa akin. Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ay, grabe. Part pa ba yun ng strategy? Part pa ba yun ng strategy na wag mong aminin? Di ba? Ay, grabe. Tama yung sabi ni dating Senador Sonny Trillanes. Pag si Sara Duterte naging presidente ng Pilipinas, durog ang Pilipinas. Wasak. At least yung kanyang ama na si Digong,
Ayon, pag ano no, tinanong mo yun, aaminin yun. Mayabang pa nga yun. Aaminin yun. Si Sara Duterte, panay pagsisinungaling. Nagsisinungaling sa confidential funds, nagsisinungaling sa lahat na halos ng bagay eh. Tapos ngayon, tinatanong mo sa isang simpleng bagay, wala namang problemang aminin niya yan. Ano bang problema? Na aminin niya yan. Oh, natural alam niya yon. Alam nga namang hindi niya alam. Kaya lang, tinanong ka ng media, ano pong masasabi niyo sa final nila Attorney Israelito Torion? Wala akong alam doon. Sarili nilang initiative yun. Ay, mga kabunyog. Matatanggap ba ng mamamayang Pilipino yan? Na maging presidente yan ng Pilipinas? Ganyan ang ano mo, ugali mo. Simpleng bagay, nagsisinungaling ka pa. Ay, mga kabunyog, mga kababayan, gumising na tayo. Wag na, hindi pwedeng maging presidente yan ng Pilipinas. Mawawasak ang bansa natin. Grabing pinsala. Matapos man ang kanyang 6 years, grabing isasaayos natin. Kay Duterte pa nga lang, kay Digong, after ng 6 years ni Duterte, grabe ang sinasaayos natin sa bansa natin. Ay kung yan pa ang maging presidente, wag naman sana. Mga kabunyo, simpleng bagay na ganyan, sinungaling ka. Pinagluloko mo ang sambayan ng Pilipino. Ay grabe. Magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.